Matapos ang mga aligasyon ng panggigipit ni Pangulong Ferdinand Coting Jr. kay Vice Presidente Sara Duterte, lumakas ang mga panawagan mula sa iba't ibang sektor na panalangkutin si Coting Jr. sa kanyang mga aksyon. Ayon sa mga ulat, ang tensyon sa pagitan ng Pangulo at ang Vice Presidente ay uminting kamakailan na nagdulot ng malaking pag-aalala sa publiko at sa kanilang mga taga-suporta. Kasabay nito, lubutang ang mga ulat na si Saldi, isang malapit na kaalyado ng administrasyon, ay napaluhod umano sa sobrang takot sa harap ni Baste Duterte. Maraming haka-haka ang lumitaw tungkol sa kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng insidenteng ito. Ngunit malinaw na nagdulot ito ng tensyon at takot sa mga nasa poder ng kasalukuyang pamahalaan. Habang umaarangkada ang mga panawagan na panagutin si Coting Jr., nananatiling tahimik ang palasyo ukol sa isyong ito. Gayunpaman, patuloy ang pag-usbong ng mga katanungan sa politika ng bansa, lalo na sa reversyon ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Asahan ang mga susunod na hakbang mula sa kampo ng Duterte na maaaring magdulot ng mas matinding eksena sa larangan ng politika ng Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Second year, tatlong taon na ng termino, ang pinag-uusapan at tinitira sa Kongreso, Senado, pamilyang Duterte. Paano makausad ang bansa natin kung ganoon? Wala sila sa focus para sa ating bayan, kundi focus sila sa kanilang personal interest. Dahil takot sila, mayroon na namang Duterte maging presidente. Kaya damay-damay na lahat, pati mga supporters, tinitibag, ginagawa ng kasalanan, kinukulong. O ito, ay, ko, salsal ko. Pakinggan nyo po ang buwelta ni Mayor Baste Duterte. Risbak, pagkampi at pagtatanggol sa kanyang kapatid na si Vice President Inday Sara Duterte laban dito kay Salcorakot. Nagpaula ng mura. Pero yung mura, parang binablur yung salita, yung mura. Pero mura talaga. Ito, Mayor Baste, banatan mo. Ano, dili po ninyo ipakita kung unsa ginabuhat ninyo sa kwarta diya sa inyong mga kaugaling opisina o ginaunsa ninyo paglihok sa kwarta diya sa Congress. Di ba? Muana lang di ka interview. Ay, ito na naman ay pambubudol. Ganaan ka buwang gapo. Mura yon. 3. Buang ka daw. Bakit daw? Hindi imbestigahan ninyo yung sarili ninyo mga budget. At, butangin na parang batang isip kasi to si Ko, no? Si Ko. Sasabihin mo naman si Inday Sara, pambubudol, ang bubudol ka. Tingnan mo yung mukha ni Mayor Baste, galit na yan, oh. Kung sa harapan siguro si Ko, baka nasuntok na. Baka na-uppercut na. Sabi ni Pablito May General, nagsabi na dismayado na sila sa Marcos DR admin. Naawa na sila. Ito. Isa pa. 3 agad, binitawan. Pambubudol lamang at dapat matigil na ang pananakot pagka anong tawhana. 4 na. Sana hindi na ng ano. Hinayaan nyo sana yung mura doon. Alam mo, hintayin ko dito, yung sagot ni Ko. Kasi labanan na to ng lalaki sa lalaki. Nung una, si Inday Sara binanata niya, pero matapang si Inday. Baka ma-uppercut pa to si Ko. O ito, labanan sa lalaki sa lalaki. Pinagmumura, no? O ito ba? Aloy kayong na ba niya? Isog kayo, ingunan ni bitaw, pero paluin daw niya.
Tapang mo daw. Wala, yari ka ko. Sal, yari ka kay Basti. Hanggang pagkita sa Davao, papaluin ka daw. ito. Okay. Yari ka, Sal. Sige daw. Kamu ka pag storya sa ko igsuon, pag atbangay mong duha, unsay ikaingon nimo? Ano na to? Pag atbangay mo sa ko igsuon di, pag atbangay mo sa Vice President, and then you discuss this matter. Ikaw man ng appropriations, live, in Congress, kumunduha. Ay palaban og 40 city ka congressman para mutubag para nimo. Kung na problema, then you talk directly to the Vice President. O ayan, hinamon ni Mayor Basti, siko na magharapan sila ni Vice President Inday Sara sa Kongreso, niko. Huwag daw magpakampi sa 40 sitting mga buhaya. Utang ina, mga minions pala itong mga 47 dyan sa Kongreso, 47. 47 lang Mayor Basti, di ba marami ang kakampi mga buhaya dyan? Na. Di man yan makasagot. Si Ko, kasi guilty man yan. Meron mang inilabas si Inday Sara na mga dokumento, ebidensya. Isa pa, Mayor Basti. That will be your courtesy to her because she is the second highest elected official of this country. Don't be stupid. Huwag ka daw istupido. PI mo daw. Duterte, digong na digong, no? Alam mo, pag ganito yung presidente mo, makikita mo si Tatay Digong talaga. Grabing mura. Sa dulo, bubo, idiot. Bubo naman talaga. Bubo talaga. Si Raulo, dinanatan ni Inday Sara ng ebidensya, ang sagot, bodol-bodol na naman. Hindi nyo kaya talaga mga Duterte. Kasi yung Duterte, bukod sa may mga prinsipyo yan, matatapang, matatalino yan, hindi yan aatras. Kasi kung yung mga Duterte mahina lang yan, no? Kung mahina lang yung mga Duterte, tiklop na yan, unang taon pa lang, bagsak na sila. Billions na ba? Magkano na ba yung ginastos nila para masira ang mga Duterte, hindi pa rin epektibo? Hello, Ma'am Amelia Eloise. Doc Amelia rin yan, Ma'am. Hello, Doc Amelia, maraming salamat sa pakulay. Ang ibig sabihin yan, ang mga Duterte, matibay na yung pundasyon. Hindi kagaya kay Binay, nadurog talaga si Binay. Pero pag sinabi mong Duterte, iba talaga ang Duterte. Iba sa Marcos. Malayo yung Marcos sa mga Duterte. Ngayon tiningnan mo, yung pundasyon ng mga Duterte ngayon hindi pa natibag, hindi pa nawasak. Siguro na konting kiliti lang. Na konting damage. Pero kung ang pinag-uusapan nawasak, wala. Kasi kung wasak ang mga Duterte, sa social media walang magtatanggol. Sa social media walang magdidipinsa. Walang magre-rebat sa mga banat ng mga pulawan, dilawan, pinklawan. At ito para sa akin. Ang mga Duterte walang resources. Walang resources sa ngayon. Pero ito na ang matibay, ano pang term sa pinakamatibay? Other term na pinakamatibay. Bisaya ba? Lig-on. Pinakamatibay na lang, wala na akong maisip na term. Ang mga Duterte ngayon, itong panahon na to, ito yung pinakasulit, mabisa, matatag. Ayan.
Strong, matibay nga. Pinakamatatag na pundasyon ngayong panahon. Bakit? Bakit ho? Masabi ko, tangina naman, Noon, tingnan nyo ha, noon, ang kalaban lang ng mga Duterte, sino lang? Wala pang Pulawan noon, Dilawan lang. Dilawan lang. At presidente, si Tatay Digong. So may resources ang mga Duterte noon. So Dilawan lang mga kalaban. Pag tiningnan mo yung dipinsa ng mga Duterte noon, hindi kailangan tibayan. Kasi nga, Dilawan lang naman yan. Tunaw na tunaw man ng Duterte. Yung Dilawan, di masyadong mabigat yung dipinsa eh. Pero ngayon, ito na yung pinakamatibay, pinakamatatag na pamilyang Duterte. Bakit nasabi ko? Diyos ko, Diyos por santo de amigo. Tingnan mo yung kalaban ngayon ng mga Duterte. Lahat sila. Lahat sila. Kasi kung mahina lang ito, hindi ganun katibay, bagsak na. Isipin nyo, Dilawan. Kalaban natin. Pinklawan. Nag-evolve sila. May Pinklawan. Kalaban ng mga Duterte. Komunistang grupo. Mga aktivista, makabayan, akbayan. Rene Castro. Annette de la Cruz, maraming salamat sa inyong pakulay. Ngayon, meron pang sumali. Pulawan. Saan ipersa sila? Isipin mo yan? Kung hindi matatag ang mga Duterte, putang ina, tapos na. Tibag na. First year pa lang. Unang taon pa lang, pagbuhos ng pundo ni Tambaloslos laban sa mga attack dogs nila, tibag na ang mga Duterte. Mainstream media, kakampi nila. Hello, this nuts. Senado, kakampi nila. Kongreso, kakampi nila. Mga aktivista komunista, kakampi nila. Lahat kakampi nila. Tangina, natibag ba? Wala. Tayong-tayo pa rin ang mga Duterte. Bakit tayong-tayo pa rin? Kasi nga, organic ang mga supporters ng mga Duterte lumalaban. O tingnan nyo, mga political vloggers, mga DDS, lumalaban. Sabi na teacher to sa akin, itlog na maalat pala versus Duterte, pula sa ibabaw, sa ilalim, dilaw. Rainbow color na nga ho sila. Rainbow color. Saan ang pwersa? Tanong ko sa inyo, apektado ba ang mga Duterte? Pinanghinaan ba yung mga DDS? Hindi. Lumalaban. Nakipagbardagulan. Hinamon pa nga na si Nograles, hinamon pa nga ng isang DDS vlogger, harapan tayo. Kasi nga ito. Bakit ganong katatag ang Duterte? Ginawa kasi ni Tatay Digong ang kanyang tungkulin ng maayos para sa bayan. Ikaw ba naman iiyak ka ng general? Ikaw ba naman iiyak ka ng mga OFW? Ikaw ba naman iiyak ka ng maraming Pilipino? Bakit iniiyakan? Kasi mahal nila ang Duterte. Wala ka nang mahanap na isang presidente ng Pilipinas na lahat ng mga Pilipino naramdaman talaga ang kalinga ng isang Tatay Digong. Every time makikita mo si Duterte, magtalumpati kahit sa television ka lang, umiiyak ka. Tama? Umiiyak ka. Kasi nga naramdaman mo yung isang Tatay Digong. Hindi nila kaya. Gusto nyo? Pakita nga muna natin, guys, ang alaala ng pag-iyak ng maraming Pilipino bago po tatalon sa isang topic. Pakinggan po natin, mga kababayan ko.
ang pagmamahal ng maraming Pilipino sa mga Duterte. Libre iyak, libre luha, pasok! Kung ano yung mga binibitawan ni Tatay Digong na pagbabago na nagagawa niya, katulad nung yung pagpantungkol sa mga drugs, ramdam ko yun na naalis na din ni Tatay Digong. Ay, gusto ko lang po talagang magpasalamat kasi kasi sa laki ng, ay nakakaiyak, sa laki ng na improve ng Pilipinas, pasalamat lang talaga at saka mag-ingat siya palagi. Yun lang. Mahal namin siya, lagi namin siya pinagpringa. Bigyan siya ng mahabang buhay sa Panginoon at saka ingatan siya ng Panginoon para uunlad ang bayan. Kami, mga opisyal, pero huwag ninyo sanayin ninyo sa opisyal. Trabahante lang rin kami. Mas mababa kami. Kayo dito, yung employers ninyo. Tapos kami mga empleyado ninyo. So I'd like to address everybody. We are workers of government. Itong pagka-presidente ko po, talagang handog ng Diyos sa akin. Kayo ang binigay sa akin. When I say ikaw, kayong lahat yan. Iyan ang tatak Duterte. Yan yung puhunan, pundasyon ng mga Duterte. Na kahit ibuhos pa ang billions of billions ng mga Marcoses, Romualdez, mga buhaya sa Kongreso para wasakin ang mga Duterte, hindi yan tatalab. Kasi ang mga Duterte nakatatak na yan sa puso ng maraming Pilipino. Hindi na po yan mabubura. Parte na po yan ng history ng Republika ng Pilipinas. Kahit anong paninira ninyo sa mga Duterte, walang mangyayari dyan. Bakit? Ito. Kung kupas na ang Duterte, di sana. Hindi na pinag-uusapan sa mga survey. Hindi o sana, burado na. Pag-usapan natin, bakit ko yun ipinalabas? Hindi ko kayo pinaiyak, no? Pinaalala ko lang sa inyo kung gaano kamahal ng maraming Pilipino ang mga Duterte. Ulitin muli natin ito ngayong 2025. At huwag po tayong pumayag na lasunin ang utak ng maraming Pilipino ng gobyernong Marcos. Huwag tayong pumayag sa mind conditioning. Dahil ako'y nabahala. Kasi meron silang inilabas ngayon na survey. Nagmistulang tagilid ang mga Duterte.
ang Team Duterte. Isipin mo, dalawa lang. Nung kamakailan, halos lahat. Yung mga unang survey, halos lahat ng pumasok sa top 12 ay kakampi ng mga Duterte. Pero ito bago, dalawa na lang sa top 12. O ito. Ito po yung nilabas ngayon na survey po ng Tangere, yan, tama. Yung survey firm na yan. Alam mo sinong nangunguna? Si Tolpok. September 9, 13, 2024, margins of error 1.96%. Nangunguna sa listahang ito si Tolfo na siyempre kakusa ni Tambaluslos yan. Kakusa ni Tambaluslos yan. May ikot na naman sila sa palengke. Putangin na, niluloko na naman tayo. Meron daw murang bigas 42 pesos. O lol, pagkain ng aso, hoy. Kinuha ni Tolpok 58% daw. Diyos ko, Ginoo. Kayong bumoto dyan. Pangalawa, pinasok kuno nila si Tatay Digong. Para hindi halatang magic ang mga ulol. No? Para hindi halatang magic. Si Tatay Digong, pangalawa. 49%. Pangatlo, si Cayetano Pia. Ano yan? Hindi yan Team Duterte, ha? Pia Cayetano, ha? Tao po yan ni ni Ngagba. Kasama po yan sa team admin. Pangapat, Christopher Bongo. Dalawa na sila ni Tatay Digong. Si Soto, pambator niya ni Bangag. Ito Soto, tangina, wag nang iboto yan. May isa pang Tulpo. Gago na to. Bintolpo, ano? Pultolpo? Lahat kayo Senado? Di ba binatikos to ni Franz Castro, no? 3 Tulpo sa Senado. Nung 3 Duterte, binanatan ni Inday Sara. Galit na galit si Franz Castro, eh. Sinabihan, ginawa daw negosyo ng mga Duterte ang Senado, ang politiko. Oh, lol! Tulpo, Pacquiao. Isa pa, Pacquiao, Manny. Manny, mag-boxing ka na lang, Manny. Wala ka namang kwentang Senador, Manny. Alam mo, Manny Pacquiao, idol kita sa boxingan. Kasi first round lang, second round, knockout. Pero yung politiko, sus ko, Ginoo, tumahimik ka dong. Kung mag-Team Duterte ka pa, iboboto pa kita. Baka sakali pa. Magiging bias ako na hindi ka ampaw. No? Kasi Team Duterte man, pero Team Ngagba ka man, ampaw ka. Alam mo to si Pacquiao at saka si Cayetano, parehong utak. Noon, sabi ni Pacquiao, ipapakulong daw niya si Da Junior. Pag siya naging presidente, papakulong daw niya yung Marcos. Ngayon, kakampi na ni Marcos. Ito naman si Cayetano. Noon, galit na galit sa mga Marcos, magnanakaw daw. Ngayon, kakampi na ni Marcos. Isus ko, Ginoo, si Binay. Abi Binay, anak ni Nognog. Boto nyo. O di, Binay party list na ngayon sa Senado rin. Ay, Ginoo, ito. Public enemy number 1. Lokamote mo to. Abalos! Black Rider, Abalos? Los Rider, animal, oh. Sige nga, bigyan niyo ako ng rason. Bakit niyo iboto si Abalos? Hoy, Tanggere, bigyan mo ako ng rason. Bakit nag-top 9 si Abalos? No? Ay! Lito Lapid, Manuel! Top 10? Tanggere, bigyan niyo ako ng rason. Bakit Lito Lapid? Kasi nasa Batang Quiapo. Putang inang mind conditioning na to, oh. Anong nagawang batas? Yung Roosevelt, ginawang Fernando Po Jr. Hay, Ginoo, man ang nangyari sa Pilipinas. Ginagawa tayong trapo dito, no? Tolentino! Traidor. No? Political butterfly.
balimbing, junkies. Dilawan noon, nagpakubkob kay Tatay Digong. Naalala ko yung birthday party niya na, Jiggers ba yun ha? Birthday party ni Tulba. Liberal party siya noon. Tinira sa puwet eh. Gago na to. Ito si Marcolita, okay to. Kaso, ang problema, hindi naman natin pwedeng angkinin si Marcolita hanggat hindi po makasama sa line-up Tatay Digong. Kasi pag tinitingnan mo, nasa majority pa rin ito eh. Diba? Kasama pa rin po ng majority yan. Uniteam pa rin. Kay Da Junior. Bautista Evelyn, maraming salamat sa inyong pakulay. Pero, okay naman ang kanyang paninindigan. Okay naman ang kanyang paninindigan. Walang problema dyan. Problema nga lang ho dyan, kung biglang pero wala na rin siya sa pambato ng timbangag. Wala na rin. So, yung pumasok, ito, magulat kayo ha. Makinig kayo mga kababayan ko. Kapwa ko Pilipino. Lahat ng pumasok sa Tangiri, puro tuta ni Tambaluslos at tuta ni Ngagba. Ilan yan? Siyam. Yung pumasok. Yung isa, 50-50 pa si Marcolita. So, ang Team Duterte, 2 lang. Ito ay maliwanag na mind conditioning. Ito ay maliwanag na nilalaso nila ang utak ng sambayanang Pilipino. Pero hindi mo po pwedeng isang tabi natin to. Hindi nyo po pwedeng sasabihin, ay, mind conditioning lang yan. Oo nga, mind conditioning talaga yan. Wala na, hindi na pumasok si Super Ate eh. Si Bato, di rin siya pumasok si Bato. Ayaw kasi ni Da Junior si Super Ate maging vice president, maging senador. Para ayaw siguro ni Palaka, baka nasaktan din si Palaka kay Aimee kasi paning-paning ba si Aimee ba, balimbingan yung datingan ni Aimee. Pag manalo yung mga yan, pambato ni Ngagba, wala nang kwentang Pilipinas. Walang check and balance. As in, lahat ng luho nila, baka buwan-buwang concert, Nirvana, palitan sa Duran-Duran, palitan sa, yung Metallica, lahat magiging gano'n na tayo. Sabi ni Cirilo, basta Marcos, Team XX sila. Pero di mo pwedeng baliwalain to kasi ginawa na nila to eh. Nakaraang eleksyon. At gagawin nila muli ito. Ngayong eleksyon. Lahat ng kaluluwa ng tao bibilhin. Ang punto ko riyan, paano ika-counter natin ito? Kasi may nag-comment dito. Bisdak, wag kang sabihin na tagilid. Wag tayong magplastikan. Puta real talk tayo. Tagilid talaga ho. Bakit sasabihin ko tagilid? Wag na tayo magyabang, mga didiis. Yan, dyan na naman kayo. Kasi may nabasa ako kanina, tagilid agad, hindi pa tapos. Wag tayo magyabang. At wag tayo magpangkampante. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!